Magandang umaga po sa inyo lahat. This is Queen Helen of the Rajak Elizabeth III. Live, October 13, 2023. Magandang umaga po sa ating mga kapamilya, tagapakinig sa araw na ito. Alam ko na medyo marami na ang naapektuhan sa ating pananaw sa sitwasyon na nangyayari ngayon all over the globe. What you see is what has been discussed many times. 14 years of labor day and night. Nakita ninyo ang sakripisyo ng ating pamilya, ng ating mga liderato. Marami akong naging kalaban dahil ako'y nagsalita para sa inyo lahat. Talagang masabi na natin, mabigat, matindi ang aking dinadaraanan, subalit hindi ako sumuko. Bagkus ako magpahanggang ngayon lumalaban para sa tunay na kapayapaan ng buong mundo. Alam ninyo, 14 years ay hindi basta-basta. Binuno ko ang panahon, hinabol ko ang panahon. Marami sa inyo naghahangad lamang na kayo ang iligtas sa gutom. Marami ang gusto lamang kayo ang mabusog. Marami akong ginawa. Pero talagang marami pa rin ayaw tumanggap sa misyon na ito. Kitang-kita sa inyo, kulang sa pananampalataya. Kulang ang inyong paniniwala na kayo ay masagip sa pamamagitan ng ating ginagalawang misyon. Ano nga ba ang misyon ni Queen, ni King Mamay? Unang-una, lumabas kami dahil inutusan kami ng matatanda. Subalit maraming matanda. Marami ang gustong pumapel na hindi naman sila ang pinili at dokumentado ng mga lolo na naaayon sa batas ng Divino Gobyerno. Marami sa inyo talagang hindi pa rin nakakaintindi kung ano at bakit ako lumabas. Ngayon, maraming gustong papapel sa aking broadcast. Marami akong mga kritiko, lalo na yung mga inuudyok ng politiko. Siyempre maliliit sila na tao.
at ang kaalaman ay hindi sapat at yun ang tinatarget nila lahat para kalabanin ang misyon na ito. Lalong-lalo na si Queen Helen Abdurrahman. 14 years pa lang, iilang years na ang ibang grupo na lumalaban. Pero minamaliit nila ang 14 years. Sa kanila matagal na at walang kwenta sa paningin nila. Naintindihan niyo ba ang tinatawag na pasakit? Kung hindi ako naging matyaga, matatag sa misyon na ito, matagal na akong sumuko. Subalit, wala akong uurungan pagdating na sa katotohanan. Marami akong nasagasaan dahil ako ang sinunod ko lamang ang ipinag-uutos ng may kapal. Sino nga ba ang may karapatan sa pananalita ni Queen? Siyempre, natural. Ako mismo, nanindigan para ilaban kayo. Kaya nga, ngayon, marami sa inyo ang hindi makapaniwala dahil sinabi ko na noon, kapag hindi kayo nagkaisa, darating ang araw, sisiklab muli ang giyera. Lumaban si Queen sa Mindanao. Bit-bit-bit ang Raja, ang apo ng Malaysia. Tingnan ninyo kung gaano kahirap kay Queen ito. Tumulong ba kayo? Oo, tumulong kayo lahat. Iyon ang alam nyo. Salamat dahil natulungan nyo ako. Pero buo ba sa puso't isipan ninyo? Kayo ba ay kaalyado na totoo? O kayo ay nag-aabang lamang ng gusto ninyong matamo sa pamamagitan ko at pamamagitan ni Radyo Mamay? Kung hindi ako naniniwala mismo sa misyon na ito, sa ipinag-uutos mismo ng may kapal, 14 years, kaya ako nagtagal, naging matatag, kasi alam ko mananalo ako. Pinanalo ko na kayo, pero ayaw nyo pa rin tumanggap ng panalo. Una, nailaban ko kayo na mananatili kayong buhay dahil noon pa nakapirma na ang iba't ibang bansa, suportado ang kabal. Nadaanan natin ang panahon ng COVID. Nadaanan natin ang pasakit ng mga kapulisan na nag-implementa.
May kalayaan ba kayong natamo? Wala. Nakita niyo ba yung 2 taon kung paano lumaban si Queen at si King? Isinaalang-alang ang aming buhay. Bit-bit ko pa yung mga ibang kasama. Subalit, ang nakita nila, yung kanila lang na sakripisyo. Si Queen kaya nakita nila. Ako pa nga ang pinaratangan na ako na yung pinakamasama na nakilala nila. At ikinumpara pa ako doon sa mga taong nanloko sa kanila. Kaya nga, inilaban ko una-una, mabuhay kayo. Kasi kung hindi, pag kayo ay tinarget ng baril at bala, bulagta lang kayo sa kalye o kaya sa talahiban. Lumaban si Queen. Ang pruweba ko, natakot ang mga Magindanawan. Bumalik sa isipan nila ang tunay na paniniwala sa Allah. Hindi yung dinala ng mga iba't ibang radikal na mga Islamiya galing sa iba't ibang dako na inutos din ng kabal. Kung hindi ako pumirmi sa Takurong, sa Ligwasan, sa Cotabato, na-stop ko kaya, naihinto ko kaya yung kabalbalan ng mga armadong grupo na sinusuportahan mismo ng militar, sinusuportahan mismo ng mga gobernador, ng mga kaalyado ng mamamatay tao. Pero si Queen, anong ginawa niya? Natutulog sa papag. Natutulog sa bangko. Natutulog mismo sa lupa. Nakita iyan ng mga kasama. Mas binigyan ko sila ng maganda. Pero, masaya ba sila? Hindi. Kahapon lumabas mismo sa bibig ng pinagkatiwalaan ko. Sinunod nila yung plataforma ng infiltrators na kunyari tutulungan ako. Naubos ko milyon-milyon. Inutang iyan para mapadali ang misyon, mapadali ang pagpalabas ng pera. Subalit, sa kasamaang palad, nandoon sila sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Naintindihan ba nila yon? Kasi ang kanila, ang prinsipyo nila, mananalo ang mga Muslim. Parehong mananalo sila. Dahil tinuhog nila ang magkapatid. Matagal ko nang alam. Lahat ng gawa ko, pinapasa sa kapatid. Dahil kaalyado nila, mula presidente hanggang sa barangay captain. Napatunayan na. Anong inilaban ko sa puntos na ito? Para mabuhay kayo. Marami akong nasagip. Pero magpahanggang ngayon, bulag sila sa katotohanan. Saan sila napupunta? Kaya nga, napakasagradong maharlikan, bigkasin, pero ginawa nilang parang basura. Salita
na angkop lamang sa makapangyarihan. Ngunit binaboy nila ang dugong Maharlika. Punong-puno ng giyera ang Mindanao. Yan ang physical na pruweba, lalo na yon sa mga kumakalaban na mga mabibigat na kritiko na kung saan bastusan ang komento sa YouTube, sa Trimedia. Salamat. Dahil dito, mas lalo akong tumitibay. Natamo ko ba ang implementasyon na sinasabi ko mula noon? Mula nung nagdeklara ako ng Notice of Absolute Authority na iyan ay binigay sa bawat sangay ng ahensya ng gobyerno ng bansang Pilipinas. Mismo Malaysia, binigyan iyan. Dokumentado, silyado po lahat ito. Kaya nga hindi nyo lang namamalayan na lahat itong gawa ko may paper trail. Punta tayo sa ginawa ng BARM. ARMM, nilagyan lang ng B. Talagang binaboy ang batas dahil sa kagustuhan nila na sila ang manalo. Dahil sa limpak-limpak na salapi na akala nila makukuha nila sa ngalan ng Sultan Sulu. Ang Sultan Sulu nagiging masama sa buong mundo. Dahil nakategorya siya bilang terorista. Dahil ginawa din ng mga Malacanang people in connivance with the armed groups in the name of peace talk. Ngayon nagpalabas na naman ng Malaysia. Yung Eastern Command, nilabas na naman. Kaya kayong mga grupo ni Miswari na may mga ID ng RSF, itapon nyo na yan. Dahil talagang huhulihin kayo ng Malaysia. Dahil kayo ang nagklamar ng hindi sa inyo. MNLF, Moro National Liberation Front, since 1968, mula pa sa Bandung Treaty. Ako 14 years together with Raja Mamay. Malayo ang narating namin. Kayo, ano? Kawawa ang mga tao. Lumalaban para sa inyo. Pero kayo laro ng laro. Para lang malaman na may patay sa Mindanao, sa Sulu. Nakikita niyo ba ang hapdi, ang sakit, ang pasakit na ginawa ninyo sa amin? Instead na pasalamatan kami, lalo na sa Sulu din, naayos namin. Hindi nyo lang ramdam. Dahil ang nakikita nyo lang physical na pera ang gusto ninyo. Na-stop namin ang paglaro mismo ng Malacanang, ng Putrajaya, ng Indonesia. Alam nyo ba kung gaano kabigat yan na parusa? Ang konspirasiya? Malaki. Pero sa awa ng Allah, maliit na lang, kukunti na lang ang patay na sundalo na pinain mismo ng militar para isabi sa buong mundo na tayo ang terorista. Tayo
ang kumukup-kup sa maling pamamalakad dahil sa mga armadong grupo na lumalaban para sa ating pamilya. Subalit na anay din, napuno rin ng mga kontrabida dahil nabalutan din ng pera mismo ang lumalaban sa sovereignty. Kaya sino ang sinisisi? Kami. Na-stop natin ang gulo sa Cotabato, sa Maguindanao, sa Liguasan. Lahat yung mga liderato dyan, pinuntahan ni King and Queen. Lalo na si Queen Helen, pumupuslit. Many times alam nila na hindi sila makalusot sa akin. Lahat ng ambush na lusutan ko, lahat ng frame up, lahat ng kamatayan. Salamat. Magpahanggang ngayon, buhay pa rin si Queen. Ito, tingnan ninyo. Masaya ba kayo? Dahil talagang gusto nyo pa rin takpan ang katotohanan? Ayaw nyo ako tulungan dahil ayaw nyong malamangan. Iyan ang katotohanan. Pero kahit anong gawin ninyo, tapos na kasi. Nadeklara na ang Notice of Absolute Authority at ngayon yung batas mula sa 101 Royal Decree na amyenda, na upgrade ng Royal Decree 115. Ngayon sabihin nyo nga, kayo ang signatory. Kaya nalilito ang sambayanan dahil sa inyo. Implementasyon na po. Implementasyon ng batas ng sovereignty, ng divine government, ng divino gobyerno. Ngayon, papaano ito? Dahil binabawal ng sovereignty ang paggamit ng maharlika. Nagpo-post kayo ng inyong gusto. Nakikita ko kayo. Walang mangyayari sa inyo. Sinabi ko sa inyo, lahat ng gumagamit ng maharlika, sumpa ang abutin ninyo. Sumpa na iyan ay nilaan sa inyo dahil sinira ninyo ang banal na kasulatan para sa maharlika. Kayong mga kaparian, bago ninyo awayin si Queen, tingnan niyo muna ang kaibuturan ng inyong mga puso. Kayo ba ay banal? Kayo ba merong tinatagong sekreto? Huwag ninyong hamakin si Queen. Lumaki ako sa kumbento. Pero ni minsan, hindi ko kinalaban ang paniniwala na iyan ay nasa puso't isipan ni Queen na ang totoong Kristiyano ay totoong Islam. Kayo anong ginagawa ninyo? Kayong mga Muslim, yung pagsasamba ninyo, yung pagsasambayang ninyo, tinatanggap ba yan ng Allah? Dahil kahit 5 beses kayo magsambayang, kung ang lumalabas sa inyong mga bibig ay halos hindi makain ng aso, at kayo ay nandudoon pa rin sa paratang
pagsisira ng kapwa. Kung nagsasalita si Queen, may dahilan po. Ngayon sabihin niyo sa akin, kaya niyo ba gawin ang ginagawa ko? Kayo na ang Queen. Pero kahit mag-Queen kayo, kayo ba ay may basbas sa kalangitan? Sa nakikita ko, hindi niyo kayanin. Hindi niyo kayanin kailanman ang tinatawag na pagbibigay ng Diyos ng grasya na para lamang sa akin. Sa akin, mapupunta sa sambayanan. Natamo ko na ang implementasyon na ilagak na iyan para sa lahat. Kaya nga, tayo gumagawa ng paraan. Inaayos kayo. Ngayon, pag i-insist ninyo ang gusto ninyo, at ayaw nyo sumunod, may batas ipapataw sa inyo. Ngayon, nasasaktan kayo dahil minimension ko kayo. Ang leadership, ang pamumuno, ay hindi lamang sa kagustuhan ninyo. Iyan ay may basbas sa pinakapuno ng liderato. Oo, matagal na kayo. Nandiyan kayo. Pero sana intindihin niyo rin na meron tayong pulisiya, meron tayong mga rules and regulation na dapat sundin. Ngayon, pumataw ako ng policy. Nandiyan na sa Mapilindo office. Kayo na nag-hold pa rin, humaharang pa rin, dahil kayo ay kayo. Sana makita ninyo, maramdaman ninyo yung hapdi ng pasakit kung kayo ay abutan ng giyera mula sa Israel. Pasalamat kayo. Dahil dapat dito puputok ang giyera sa Pilipinas. Sabah standoff, yun na yun, dapat escalation of war hanggang Southeast Asia, hanggang mapunta sa buong mundo. Pruweba sa pruweba. Kaya yan ang aking mga hinanakit sa mga taong nagkokomento na ang nakikita nila yung 350. Hindi nyo kilala si Queen. At hindi kami nagpo-publicize sa ABS-CBN o sa any provider na mga TV dahil sisirain lamang nila ang programa. Ninais ni Queen na mag-broadcast para dire-diretso maintindihan ninyo. Kasi kung ibigay ko sa TV station, kukuha lang sila tapos ihayag nila kung ano yung kanilang pagtingin. Hindi doon sa kabuuran
kung anong dapat ipakita. Kaya kayo na naghahanap, bakit wala? Mas naisin kong ganito para maintindihan ninyo. Dahil ang media punong-puno na ng kasinungalingan. Nakikita ninyo. Ang putok. Lahat. Giyera dito, giyera doon. Dahil yun ang paraan nila para kumita. Marami sa inyo ngayon nalilito. Marami pupunta doon kasi mag-release ng milyon-milyon. At walang ginagawa ang gobyerno. Wala. Kaya nga kayong mga liderato, kaya nga kinunan kayo muna ng otoridad dahil sa posisyon ng laban-laban. Lahat ng mga appointment, nire-recall ko iyan para malaman natin kung sino ang totoong binigyan ng otoridad. Alam ko ang nanggaling sa akin. Kaya nga nandiyan na ang Mapilindo para i-revalidate kayo. Yung mga ID, galit kayo sa 350 ninyo? Bakit ko kaya inamyenda ang yellow IC? Na ginawa na ngayon, SIC. Diyan lang kayo? Ngayon naintindihan nyo yan. Kasi yung Maharlika, sinira nila lahat. Pero ang hindi nila alam, lumabas ang katotohanan na ang sikreto ay ang Philippine Islands. Diyan. Kaya nga, binulag kayo lahat. Binulag kayo lahat. Kaya kong idiretso iyan. Pero hindi na angkop doon sa paraan ng Diyos Ama. Dahil sinira na ninyo, punong-puno ng kadiliman ang Maharlika. Kaya yung pare na nagsalita, salamat, pero natuntun din ang sikreto ng bawat isa. Sa ngayon, anong palagay ninyo ang mangyayari? Marami sa inyo, kakasuhan nyo si Queen, yun ang sinasabi nyo. Magunos dili kayo. Dahil kayo ang lilitigahin ng batas. Dahil hindi nyo alam ang ibig sabihin ng kapangyarihan ng soberenya. Ang soberenya, diyan pa mismo humihingi ng otoridad ang bawat nasyon sa buong mundo. Binigyan sila ng soberenya nila. Pero ang soberenya nila galing mismo sa soberenya ng divino gobyerno, ng divine supreme power. At iyan ay binigay sa perlas ng silangan. The Royal Imperial Lupasub, Islamic United Kingdom of Sulu in North Borneo. Iyan kung saan nakapayong lahat ng mga kaharian. Kaya ngayon lumabas, lumantad.
Hinuhubog ko kayo maging liderato, mga kasama ko, mula noong 2009. Liderato na may puso sa kapwa. Liderato na malinis ang puso at isipan. Liderato na merong integridad, kredibilidad, at walang tinatagong sikreto na pag nabulgar, mismo pagkatao, sirang-sira. Iyan ang liderato na hinahanap ngayon sa ating bagong henerasyon. Lahat kayo nakatutok sa isang bagay, yung panandaliang benepisyo, yung limpak-limpak dahil pinakitaan kayo ng tseke. Hindi po iyan. Ang kaganapan sa misyon na ito, mabuhay kayo. Mabuhay kayo na protektado ng imperyo ng lupaso. Ngayon, ang kalidad, kredibilidad ng misyon na ito, hindi nyo kayang putulin o harangan ngayon. Hinarangan nyo ako ng ilang taon. Nagpakababa ako. At iyan dapat ang gusto kong tularan. Pasensya. Pero, kailangan na rin maging maingat dahil marami nang pumasok para lamang sa kanilang intensyon na sirain ako. Kasi nga sabi nila, walang mawawala sa Abdurrajak. Magkapatid, parehong manalo. Manalo ang Barm, panalo pa rin ang kapatid na isa. Manalo si Radya Mamay, manalo pa rin yung isa. Kayong nagsasalita na iyan, matagal ko na pong alam. Matagal ko na pong alam. Pero ang hindi nyo alam, bawat luha na pumatak sa aking mga mata, ipinapataw ko na kayo ay tamaan ng pagmamahal ng mahal na ina, na kung saan mababawi ko kayo muli sa tamang landas. Pero pag ayaw, punta na kayo sa gusto niyo. Dahil mangyayari ang mangyayari. Ngayon, walang maharlika na matutuloy. Dahil tapos na. Mismo ang opisina ng presidente, kailangan niyang tingnan. Dahil kahit anong gawin ng buong mundo, magyera sila, iyan ay kaparaanan pa rin ng divino gobyerno. Nagsabi ako, di ba? Magwawalis. Hindi ko pinayagan na dito ang pagwawalis ng pangkalahatan. Kaya, physical na kaligtasan, sige lahat ng kritiko, magsabi pa kayo. Anong nagawa ninyo? Marami sabi, dada lang ako ng dada. Naramdaman nyo na ba ang konsyansya ninyo? Naramdaman nyo ba ang himagsik
ng inyong espiritu na naligaw? Buweltahan kayo mismo niyan. Sa ngayon, kaya nga pinapakuha kayo ng sovereign identity card. 2 nasyon na sa ilalim ng lupaso. Ang inalagaan una bago ang ibang countries. Yan dapat pasalamat kayo. Lupasug at ang Philippine Islands. Philippine Islands is intact. Lupasug is intact. The sovereignty is intact. The military is intact. Anong dahilan? Bakit kailangan ayusin? Katulad ngayon, pasalamat tayo. Dahil nagpalabas na naman kahapon ang Malaysia, manghuhuli na naman sila. Dahil meron na namang programa ang konspirasiya para takpan ang katotohanan at sirain ang imahen ng Sultan Sulu. Salamat sa Allah dahil nakalagay na sa sistema. Ang Sultan Sulu claimants ang hahabulin nila, hindi ang pawaris, the heir and successor of Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, of Jamalul Alam Haji Hasan Pasang, of the living witness Sultan Muhammad Ismail Ikram. Sino pa? Pasalamat kayo at naaayos ko. Pasalamat kayo, dokumentado, silyado. Alam natin ang huhulihin natin. Kaya nga ngayon, pagwawalis. Kaya nga marami pa rin komento na hindi angkop doon sa inaasahan ng ibang tao. Professional nga ba sila? Pinagmamalaki nila na sila ay nasa taas. Iyan. Bakit nila ako inaatake? Dahil meron ako na wala sila. Iyan ang dahilan. Bakit sila ay super inggit dahil hindi nila makuha ang nasa akin. Ngayon, ano ang gagawin natin sa kanila? Simple lang ang iniling ko. Lahat kayong nasa lahanay ng peacekeeping group, huwag ninyong lituin. Huwag kayong gumawa ng kung anong hakbang, lalo na ang mga logo, lalo na ang mga coat of arms. Hintayin ninyo ang mapilindo. Inaalalayan ko kayo kasi kung hindi, masasabit kayo dahil talagang nag-move na ang Malaysia para hulihin ang mga claimants na nagsabotahe ng Sabah standoff. Malaysia na mismo ang gumalaw para ilahad ang kasamaan ng mga claimants. Tandaan nyo yan. Dahil hindi mag-move ang Malacanang dahil alam din natin na kasama siya sa claimants. Pero after September 16, 2023, dalawa ang naging resulta. Nag-move ang presidente ng Philippine Islands sa pamamagitan
ng Queen Gobernadora. Hinahanap ninyo ang presidente. But the little president is the governor queen. I'm doing my job. The president is doing his job. And the caretaker government are still doing their job on the premise that they are doing the audit. Ngayon, nagdeklara si mahal na hari. Paano yan? Buhay o patay? Mananagot kayo. Dahil patay man o patay, magkakaroon ng audit. Lahat ng pera na lumabas, lahat ng pera na inaprubahan ng sovereign niya, to the last centavo, i-audit. Mismo barangay captain, i-audit. Paano iyan? Kasi nag-transform na tayo into Philippine Islands. As is where is ang barangay base. Bahala sila magsarswela sa Senado nila. Ang Malacanang, wala doon sa Malacanang. Nagmula kung saan ang bagong henerasyon. Ngayon, sabihin pa ninyo, sasaklawin niyo pa ba ang pamumuno ng Queen Gobernadora? Hindi niyo alam since 2009. I was already doing my job as Queen Gobernadora. Iyan ang dahilan na nabawi ko ang Philippine Islands. Iyan ang paraan na nakatayo ang Federal Republic of Lupasug. On the first place, I know what I am doing. Ngayon, hanapin niyo pa ba? Si Lakay has been working hard in all his life in the protection of the Philippine Islands. You were given an authority. Gamitin ninyo sa tama. Ngayon, paghandaan ninyo kung anong gawin ng iba't ibang bansa. Lalo ngayon, gumawa na ng hakbang ang Malaysia. Dahil alam nila na ang ginawa ng Clayman Sultan, ng Maguindanao, ng Raja Buayan, ng Sultan Sulu, ng Lanao, ay pagpapaaway. Pagpapaaway kung saan para ibigay sa buong mundo na walang kapayapaan sa Mindanao, Palawan, Sulu, Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan. Dahil pag yan nag-unite, timbog sila lahat. Nag-unite. Noon pa iyan. Ngayon, i-honor ba nila? Kahit anong gawin nila, alam na ng iba't ibang bansa. Alam nila kung sino ang nasa Malacanang. Hindi ko kailangan ilang tadyaan. Matagal na nilang pinapapatay. Matagal na nila akong pinapapatay. Matagal na si Kuya Raja pinatay. Sinong bumuhay? 3 times. Si Queen. Physically dead, yes. But because of my unwavering faith, sa tulong ng Allah, dahil kailangan pa gumanap si Kuya Raja. Masaya na sana ang kapatid. Nilagay sa kalabuso ang kapatid. Many times, documented. Ngayon, kalabuso kayo balik dahil biwiltahan kayo mismo ng inyong ginawa. Dito makita ninyo ha. Ngayon, kayong mga naghahangad ng pruweba sa pruweba. Intayin ninyo
ang pruweba na mas malaki kapag kayo ay nabumbahan na. Iyan ang pruweba na kung saan nang dahil sa katigasan ninyo na ayaw ninyong bumaba sa pwesto, kayo ilalagay sa kalabusong. Bakit Israel? Bakit ang persona ng dating presidente involved? Bakit sa Moscow siya nagdeklara ng martial law sa Marawi? Bakit ngayon involved siya dahil hindi siya nagtagumpay sa Marawi? Hindi kayo nagtagumpay sa lahat ng standoff. Hindi kayo nagtagumpay magpahanggang ngayon dahil ang lupang pangako nakasaad na kailanman walang iba ang kukontrol kundi ang kalangitan, ang Lemuria, at ang sangkatauhan na siyang Pilipino, dugong Kristiyano o Muslim o tribo, may karapatan mamuhay sa lupa, katubigan na iniwan ng Diyos Ama sa atin lahat. Ang grasya, nandiyan na yan. Anong gawin niyo? Anong gusto niyo? Matatamo niyo o hindi? Makinabang kayo o ibang country ang makinabang? Ngayon, nagmamatigasan dahil ang akala nila si Queen ay walang poder o otoridad. Ngayon, sana makita ninyo, kayong binigyan. Tama na. Huwag niyong tuluyang mawala ang respeto ni Queen Helen sa inyo lahat. Napapagod din ang puso. Napapagod din ang isipan. Sana yung aking pagpapasensya, bigyan niyo rin ng kahalagahan. Ilabas na ninyo ang grasya ng bayan. Inuutos na iyan. May order na kayo. Huwag ninyong patagalin dahil nag-move na ang Malaysia. Wala na ang BARM. Wala na kayong mapapala. Kahit na involved nyo na naman ang ibang country, ang UK, lahat yang mga gusto ninyo. You cannot stop. Hindi niyo stop na ito. Dahil ako mismo, sisiguraduhin ko. Ang mali ay kailangan na itama. Wala nang maharlika na grupo magsabotahe sa lupang pangako. Walang maharlika na magiging arugante para kayo ang kilalanin. Nasugpo kayo, hindi sa pamamagitan ni Queen, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Nabingkok kayo, nabisto kayo, nailabas yung tunay ninyong pagkatao dahil sa inyong kagagawan. Pasensyahan po tayo dahil ang akala ninyo, ito-tolerate ko lahat ang gawa ninyo. Ako inutusan at inuutusan para itama ang pagkakamali na ginawa ng mga liderato na umangkin sa trono ng Federal Republic of Lupasug, ng Federal Republic of Philippine Islands sa pangangalaga ng trono ng imperyo ng Royal Empire ng Lupasug. Maraming salamat po sa inyo.
Kung nakikinig man ang aking mga matatanda, binibigyan ko kayo ng pagpupugay. Maraming salamat sa paggabay at maraming salamat sa pagbibigay palagi ng mga salita na kaya nating depensahan ang ating misyon, ang divine mission na ito, divine mandate na binigay ninyo. Hari nawa, bukas makalawa, yung paghihirap natin ay maibsan na. Hari nawa, mag-stop na rin ang giyera na ginawa ng Malaysia para doon sa ibang bayan, ang giyera na kung saan ilabas ang katotohanan. Malaysia, salamat. Ngayon nakita na ng buong mundo na merong kaparaanan kung saan nagmula ang hidwaan, doon din siya babalik. Salamat sa ating Diyos Ama, sa Allah, na binigyan niya ako ng pagkakataon magsalita na naaangkop sa kanyang kagustuhan. Maraming salamat. Masalam.